the biggest challenge now, nasaan na yung mga ally ni Duterte at that time. And I think very few people are showing their support. And this is a great challenge for them na magpakita kung ikaw ba ay Duterte o hindi. Kasi yung iba natatakot nagpe-play safe Marami ako nakikita talaga nung panahon ni Duterte, kaibigan ko pa talagang nasa politics. Pero pinromote din siya. Pero nasa na kayo? We are not inciting people for sedition. We are not doing rebellion. Pero magpakita naman tayo ng pamamahal sa Pangulo na tumayo para sa kapwa Pilipino. This is not talking about extrajudicial killing. Hindi naman gagawin ng kahit sino na yan. Patay mo lang, di ba? Na ganito. Ang reason niya is drugs. Kung yung proseso niya na pagdakip sa mga drug addict ay naging ganon, sino ba malinis? At least ito, may nagawa. Di ba? Lahat naman, parang thinking ko lahat ng politicians corrupt It's a matter of, it's not the lesser evil. Sino sa mga corrupt ang meron nagawa? Tama. Di ba? So, paakala nila, I'm a diehard or whatsoever. Pero, pasensya na sa mga kaibigan ko. Pero, I cannot contain my feelings na hindi magsalita doon sa nararamdaman ko. Dahil hindi ito usaping Duterte or whatsoever. Ito ay nationalismo. Ito ay usaping pagmamahal sa lupang sinilagan. Siguro kaya ako nagsasalita kasi mahal ko yung bayan ko, mahal ko yung bansa ko. And I think I stand with my decision na tumayo at ipakita na I'm pro-Duterte. Naniniwala ako na mali, na mag-execute ng isang 80 years old. At hindi ko rin po gugustuhin na makita si Imelda Marcos, the former First Lady, na makulong sa ganitong edad niya. Hindi tayo ganong mga Pilipino. Hindi natin ikakasaya yung pagbagsak ng kapwa natin Pilipino. Siguro, at that time when dilima na kulong, hindi naman ako nagpesta Pinagdasal ko yung kaluluwa niya na I hope maging okay si Ma'am Laila. Pero hindi ko kailangan magpiesta sa labas ng bahay ko para ipakita na masaya ako dahil sa nangyari sa buhay niya. In the end of the day, hindi natin alam ang buong storya ng nasa taas ng gobyerno. Kung ano lang nararamdaman natin sa ground, yun lang yung basis natin. Kung ano yung nilalabas ng mga news, yun lang basis natin. Kaya this is also a challenge to the news outlet na saan ka lalabas. May pinapanigang ka ba? O wala? Diba? So sa kanila, they have to be balanced. Tayo, me, as a personal commentator at bilang isang mamamayan ng Pilipinas, I think may karapatan ako ipahayag yung aking saloobin, ano yung tayo ko. So, my stand is, balik na natin si Duterte sa Pilipinas. Kung gusto niyo usigin, dito niyo usigin. At kung hindi niyo kaya usigin dito si President Duterte sa Pilipinas, isa lang ibig sabihin niyo, wala tayong judicial system. Wala tayong gobyerno kung hindi niyo kaya usigin.